Inyo, ang kinuha nating pagbasa ay yung pagbasa ngayong linggo. Pwede naman yun eh. Pero ang ating pagdiriwang ay Misa de Gallo. Kadalasan, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ito ay isang pangako. Ito ay isang tradisyon, no? Kayo, sigurado ako na magano kayo, susubukan nyo, di ba? Magkaroon ng siyam na simbang gabi. At yung bawat isa sa inyo na nagpunta dito ay may daladalang kahilingan. Ano kaya ang kahilingan na hinihiling nyo sa Panginoon? Magkaroon ng boyfriend, Father. Oh, tingnan mo yung dalaga, gumiti. Sinabi kong magkaroon ng boyfriend, ang ganda ng ito. Siguro yun nga yung dasal niya. O magkaroon ng girlfriend. Sabi ng mga binata, marami tayong kahilingan. Sabi nga sa ating pagbasa, sa ikalawang pagbasa, sabi sa atin, humiling kayo, humingi kayo sa inyong pangangailangan. Pero sa pagbasa natin sa Ebanghelyo, merong tatlong uri ng mga tao na nagtanong kay San Juan Bautista, ano ang dapat naming gawin? Unang-una, yung crowd, no? Yung mga tao, sabi nila, ano ang dapat naming gawin? At ano ang sagot ni San Juan? Magbigay kayo. Kung meron kayong dalawang damit, ibigay nyo yung isa. Kung meron kayong pagkain, ibigay nyo sa nagugutom. Sinasabi sa atin ni Jesus, sa ating Ebanghelyo, na ang una nating dapat gawin ngayong Pasko ay magbigay. Sharing. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng Pasko, no? At ngayon, kanina nga pinost ko sa aking Facebook, no? Sabi ko, I challenge you to a priceless Christmas gift. Nagbigay na ba kayo ngayong Pasko? Ngayong sa celebration natin, ng mga regalong walang katumbas na halaga. No? Yun yung importante. Yun yung sinasabi sa atin ni Jesus. Ang pagbibigay, hindi lang laging pera. Ang pagbibigay ay hindi lang laging material. Marami tayong pwedeng ibigay na hindi kailangan ng halaga ng pera. Kaya yun yung hamon ko sa inyo. Ngayong Pasko, magbigay kayo ng regalong priceless. Walang katumbas na pera. At ano-ano yung ngayon? Pagpapatawad, no? Baka meron dyan sa inyong kapitbahay, matagal nyo nang hindi pinapansin. Pag nakikita nyo, gumagay kayo. Diba? Yun, libre yun. Walang bayad yun. Pasasalamat. Salamat sa iyong kabutihan. Walang bayad yun. Diba? Ano pa? Oh, mga bata, no? Kayo, maglinis kayo ng kwarto nyo. No? Walang bayad yun. Regalo nyo yun sa nanay nyo. No? Na matagal. Tawa kayo ng tawa kasi matagal. Oy, ang kwarto mo, linisin mo. Magwalis ka, no? Saka na. No? Mamaya na. No? Diba? Paniki pa nga, sasabihin, ba't ako? Oh, diba? Yun, walang bayad yun. No? Magpasalamat. Magsabi ng I love you, Mama. Gumawa ng Christmas card na kahit tabi-tabingi iyong picture ay napakahalaga kasi yun ay nagmumula sa puso. So yun yung una. Sana ngayong simbang gabi, ang una nating hilingin sa Diyos na ako ay makapagbahagi ng isang regalo ng walang katumbas na pera. A priceless gift is the most important gift. Panahon, di ba? Pakikinig, no? Di ba? Yung ating bibisitahin yung may sakit. No? May mga matagal na kayong kamag-anak siguro, hindi nyo na binibisita kasi may utang kayo, ayaw nyo magbayad. No? Yan. Bisitahin nyo, puntahan nyo. Kahit hindi pa kayo makabayad, yung inyong presensya ay isang walang katumbas
na regalo. Sapagkat si Jesus ang regalo sa atin ng Diyos Ama. Amen? Pangalawa, nagtanong yung mga tax collector, yung mga publikano. No? Sabi nila, ano naman ang dapat naming gawin? Sabi nila, huwag kayong sumingil ng labis. Parang sinasabi din sa atin ni Jesus, tayo ay tinatawag na maging makatarungan. Justice, no? Dapat bigyan natin ng halaga yung dignidad ng mga tao. Kapag tayo ay nagbibigay, hindi dahil sa atin, kundi ano ba ang pangangailangan ng ating kapwa upang sila ay magkaroon ng tunay na dignidad sapagkat sila rin ay mga anak ng Diyos. Sabi sa akin nung isang nagsimba kanina umaga, Father, ano naman yung konkretong justice? Sabi ko sa kanya, paano ka ba makipagtrato sa inyong katulong? Paano ka ba magtrato sa inyong driver? Paano nyo itrato yung inyong kapitbahay na mahirap? Yun ang ibig sabihin ng katarungan. Ang katarungan ay ayon sa pangangailangan ng isang tao upang manatili ang kanyang dignidad bilang tao at bilang anak ng Diyos. Yung mga kawal naman, no? Nagtanong, kami naman, anong dapat naming gawin? Ano sabi ni San Juan? Kayo ay magpasalamat sa inyong sahod. No? Be happy and contented. No? Maging sapat yung inyong sahod. Alam niyo, palagi ko yan sinasabi, kahit lumaki ng lumaki ang sahod nyo, kahit ilang milyon ang pera nyo, palaging kulang yun. Sapagkat tayo ay walang contentment. Kaya sabi ni San Juan Bautista, na siyang sabi din ni Jesus sa atin, maging kontentado kayo kung ano kayo meron. Minsan, yun yung sinasabi natin, pag hinahambing natin yung mga sarili natin sa ibang tao, nakikita natin yung ano ang wala tayo. Di ba? Pero pag tayo ay merong disposisyon ng pasasalamat, nakikita natin kung ano ang meron tayo. Na meron din tayong biyaya ng Diyos. Di ba? Minsan ihahambing mo sa, buti pa siya, Father, ang tangos ng ilong niya. Ako pandak, ang ilong ko. No? Sabi ko, tingnan mo yung salamin. Nakita mo yung pandak mong ilong, hindi mo nakita yung maganda mong mata. Oh. Di ba? Pandak nga ilong mo, maganda naman ang mata mo. Nagpasalamat ka ba doon? Di ba? Yun yung sinasabi ko na maging kontento tayo. Huwag tayo magmithi ng lampas sa kakayahan natin. At lagi tayong magpasalamat. No? Sapagkat lahat ay biyaya. Sapagkat lahat ay nakatanggap. Sapagkat lahat ay inaanyayahan tulad ni Maria na nagdiwang sa biyaya at regalo ng anak ng Diyos sa Kanya. Kaya sa ating pagdiriwang itong mga susunod na gabi, simbang umaga, tayo ay sinasamahan natin ang mahal na ina at tayo ay nagdiriwang sapagkat una tayong nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo ay makakayahan magbahagi ng may katarungan at may contentment. Meron ka na lugali na kung saan nagiging mapagpasalamat tayo. Nawa ngayong Pasko, matagpuan ninyo kung ano ba talaga ang pinakamahalagang regalo para sa inyo. At yun ay walang katumbas na pera.
the greatest gift that we will receive this Christmas is priceless because the Lord will come to our hearts. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.